Natuklasan kong palihim na pinupondohan ng boss ko ang mga magastos na biyahe ng kanyang nobyo gamit ang perang kinuha mula sa aking sweldo kaya nagtipon ako ng mga ebidensya ng kanilang. Kumusta sa lahat, kailangan ko ng payo. Kamakailan ay may nadiskubre akong nakakagulat sa trabaho at hindi ko alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Nagsalita ako sa ilang mga kaibigan at sinabi nilang dapat akong manahimik at huwag magsalita tungkol dito. Hindi ko sinunod ang payo na iyon at tila ngayon ay mas malalim na akong nasa problema. Una, hayaan niyo akong bigyan kayo ng kaunting konteksto. Ako si Melissa, 33 taong gulang at isang software engineer. Nagtatrabaho ako sa isang mid-size na tech company sa loob ng 5 taon na. Ang aking trabaho ay medyo matatag at palagi akong masaya sa aking trabaho. Walang stress o labis na trabaho. Ang aking team ay laging natatapos ang mga proyekto nang may kasiyahan ang kliyente at ang aming mga superior ay hindi na makakahiling ng higit pa. Nakakasama ko rin ng maayos ang aking mga kasamahan at may magandang relasyon ako sa aking lead manager, si Sarah, o akala ko lang. Kamakailan, nagkaroon kami ng job interview drive kung saan ang aming isra ay nag-interview ng halos 200 tao upang makahanap ng tamang tao para sa isang posisyon sa aking team. Nakaupo rin ako kasama nila upang paliitin ang mga resume at tawagan ang mga nararapat na kandidato. Flexible kami sa ganitong paraan, gusto naming magtulungan hanggat maaari, ngunit lamang matapos ang aming mga gawain sa araw. Nakasalubong ko ang resume ni Tom, 28 taong gulang, siya ay napakahusay. May karanasan sa trabaho sa ilang nangungunang tech company sa bansa. Nagtataka ako kung bakit siya gustong mag-apply sa aming kumpanya kung siya'y nagtrabaho na sa kanila, pero hindi ko dapat husgahan ang isang tao nang hindi nalalaman ang kanilang kwento. Ayokong gawin yon kaya sinabi ko sa HR na maaaring magaling na kandidato si Tom. Masaya ang HR na kunin ang kanyang interview at siya'y natanggap. Tumagal ng halos 1 linggo bago sumali ang iba pang 2 bagong empleyado, ngunit nagsimula na si Tom na pumasok sa opisina sa loob ng 2 araw. Ang mas kakaiba, ang team ay nagbigay sa kanya ng isang malaking welcome party dahil sa pagpupumilit ni Sarah. Inaasahan ko na kapag ang ibang empleyado ay sumali na rin, sila'y makakatanggap ng parehong pagtanggap, ngunit pagkatapos ng 1 linggo, binigyan lamang sila ng kanilang work kit at iyon na iyon. Pinalagpas ko ito. Si Tom ay mas talentado kaysa sa iba kaya maaaring nais ng kumpanya na bigyan siya ng espesyal na atensyon. Hindi lingid sa aming pansin na si Sarah ang pinaka-excited nang sumali si Tom. Ang aming mga miyembro ng team ay nagsimula ring pag-usapan ang parehong bagay sa cafeteria ng opisina, pero lahat kami nag-akala na si Tom ay maatasang sa isang malaking proyekto kaya sinusubukan nilang tulungan siyang mag-adjust muna. Hayaan niyo akong bigyan kayo ng kaunting background kay Sarah. Siya'y 37 taong gulang at nasa kumpanya na ng higit sa 10 taon. Siya ay napakasipag na tao at ang kanyang pagsisikap ay nagbunga. Siya'y nabigyan ng mga promosyon ng mas madalas at ngayon siya ang aming lead manager. May mga tsismis sa opisina na siya palaging paborito dahil siya'y kamag-anak ng punong tagapagpaganap, pero personal akong naniniwala na marami siyang mayaalok sa kumpanya. Siya ang mukha ng maraming proyekto. Nakakatanggap kami ng maraming mungkahi mula sa kanya at ang aming trabaho ay nagiging mas madali kapag siya'y gumagabay sa amin. Hindi ko sinisisi ang mga tao sa pagbibigay sa kanya ng higit na pabor kaysa sa ibang mga manager. Nagdadala siya ng maraming pera at patas lang na binibigyan siya ng kredito para doon. Ako'y talagang nagkakasundo kay Sarah. Kumakain kami ng tanghalian ng magkasama at minsan nagbabahagi ng sigarilyo kapag nagbi-break sa trabaho. Siya'y masayahing tao na may napakapositibong enerhiya. Hindi siya nakikialam kung saan hindi kailangan. Marami akong pagtingin sa kanya sa maraming sitwasyon, pero hindi ko na masasabi ang parehong bagay ngayon. Pagkatapos ng pagsali ng ibang mga empleyado, tumaas ang trabaho. Kami sobrang abala sa maraming proyekto. Napatunayan ni Tom na isang asset siya. Pagkalipas ng 1 buwan, inanunsyo ni Sarah na si Tom ay pupunta sa Maldives para alagaan ang isang proyekto sa isang kliyente. Hanggang sa alam ko, wala kaming kliyente sa Maldives.
Inakala namin na maaaring isang bagong kliyente ito at gusto nilang bigyan ng responsibilidad ang mga bagong empleyado. Ang aming team lead ay nagpumilit na sumama kay Tom sa biyahe, pero tumanggi si Sarah. Sinabi niyang kaya ni Tom na alagaan ito ng mag-isa at walang punto sa pagdisturbo sa trabaho ng aming team lead. Lahat kami sumang-ayon at binigyan si Tom ng magandang send-off, nananatili siya roon sa loob ng 1 linggo. Wala kaming komunikasyon sa kanya. Walang mga detalye tungkol sa bagong proyekto na naibahagi sa amin. Sobrang abala rin kami sa trabaho kaya hindi kami nagbigay pansin sa ginagawa ni Tom sa Maldives. Pagkalipas ng 12 araw, narinig namin mula sa aming team lead na si Tom ay pupunta mula Maldives papuntang Hawaii para sa follow-up na proyekto. Mayroon kaming kliyente sa Hawaii, pero isang miyembro ng aming team ang palaging nag-aasikaso ng mga detalye doon. Nalilito siya kung bakit biglang pinalitan siya ni Tom. Tiniyak ni Sarah sa aking kasamahan na ito ay hindi isang kapalit. Nasa labas na ng bansa si Tom kaya kaya niyang hawakan ang paglalakbay at asikasuhin ang mga bagay. Aparentemente, mahusay na nagawa ni Tom ang kliyente sa Maldives. Maging ang CEO ay masaya na malaman na nakuha namin ang malaking kliyente, o tinatawag namin ito bilang mga high-paying clients. Naging dismayado ang aking kasamahan dahil palagi niyang ginagawa ang pinakamahusay para masiyahan ang kliyente. Maging ang kliyente ay komportable sa kanya. Sa pagdating ni Tom, naramdaman niyang nawawala ang kredito sa kanyang trabaho. Lahat kami nagpayo sa kanya na huwag mag-isip ng negatibo at tingnan ang mga bagay sa maliwanag na bahagi. Ngayon siya'y malaya na tumanggap ng mga bagong proyekto at mag-explore ng mas mahihirap na gawain. Maaaring may bagong alok ang kumpanya para sa kanya. Sa ganoong paraan, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting kalungkutan. 1 buwan pagkatapos ng pagsali ng mga bagong empleyado, natanggap namin ang aming paycheck. Natanggap ko ang aking pay stub at napansin na ang aking sweldo ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Sa una, inisip kong nagkamali ito. Sinuri ko ang aking mga nakaraang pay stub at napagtanto kong hindi pa ito nangyari sa akin. May ilang mga buwis na maaaring magbago ng mga numero ng kaunti, pero ito'y malaki, ilang libong dolyar. Ako'y naguluhan at nag-alala. Kailangan ko ang perang iyon upang bayaran ang aking mga bayarin at alagaan ang aking pamilya. Bilang isang single mother, ang pagputol ng sweldo ay maaaring makaapekto sa aking pamumuhay. Kailangan kong magsakripisyo sa maraming bagay araw-araw. Pero inisip ko na maaaring may dahilan ang kumpanya para sa mga pagbabagong ito at hindi ako lumapit sa iba. Wala nang iba pang nagkaroon ng problema. Nanatili akong tahimik. Walang silbi ang gumawa ng eksena tungkol dito. Gayun din, mas kaunti ang trabaho ko kaysa sa karaniwan sa buwang iyon. Ang aking kapatid na babae ay ikakasal, kaya kumuha ako ng 1 linggong leave. Hindi ko kailanman ginawa yun dati. Hindi ko kailangang gawin. Akala ko maaaring dahil sa aking leave, pinutol nila ang aking sweldo. Sa susunod na buwan, naulit ang parehong bagay. Napansin ko ang ilang pagbabago sa trabaho. Si Tom ay nagsimulang pumunta sa mga business trip sa mga lugar na bakasyon tulad ng Bali at iba pa. Ang iba pang mga bagong dating ay hindi nakatanggap ng parehong paggamot. Nanatili sila sa opisina, ginagawa ang trabahong akma para sa mga bagong empleyado at tumatanggap ng sweldo na mas mababa kaysa kay Tom. Hindi lang ako. Ilang miyembro ng aking team ay nagkaroon din ng pagputol ng sweldo sa buwang iyon. Lahat kami nagtipon sa cafeteria upang kumuha ng tasa ng kape. Doon namin napag-usapan ang problema at napagtanto na ang mga pagputol ng sweldo ay hindi lang aking problema, kundi ang iba pa rin ay tumanggap ng mas mababang sweldo sa nakaraang buwan. Nagpasya akong kausapin si Sarah tungkol dito. Tiyak na alam niya ang tungkol dito. Bago magmadali sa HR, kung maaari kong makausap siya, maaaring malutas ang problema. Iyon ang naisip ko. Nagulat si Sarah at sinabi na hindi siya alam tungkol sa pagbabagong ito. Nangako siyang titingnan ito. Ilang araw pagkatapos, sinabi niya sa akin na may pagkakamali sa payroll system at ito ay maaayos agad. Nagtitiwala ako sa kanya at naghintay para sa susunod na paycheck. Pero nagpatuloy ang problema. Ang aking sweldo ay patuloy na mababa at si Tom ay patuloy na pumupunta sa mga biyaheng iyon.
Nagsimula akong maghinala. Bakit ang aking sweldo ay pinutol habang si Tom ay nag-enjoy sa mga biyaheng luxury? Nagdesisyon akong mag-imbestiga. Nagsalita ako sa ilang mga kasamahan sa departamento ng HR at sinuri ang mga expense reports ng kumpanya. Ang aking natuklasan ay nakakagulat. Lumabas na ang pera para sa mga biyahe ni Tom ay nagmumula sa mga pagputol ng sweldo ng ilang empleyado, kasama na ako. Inaprubahan ni Sarah ang mga pagputol na ito nang hindi sinasabi sa kahit sino. Hindi ako makapaniwala. Ako'y nadama ng pagtataksil at galit. Sinabi niya sa akin ng harapan na wala siyang alam tungkol sa bagong pagbabagong ito habang inaprubahan ang mga biyaheng ito na hindi mukhang may halaga para sa kumpanya. Bihirang bumisita si Tom sa opisina. Kahit na hindi siya nasa mga biyaheng iyon, nananatili siya sa bahay at hindi nagpapakita sa trabaho. Walang sinuman ang nagsasabi ng kahit ano tungkol dito dahil si Sarah ay palaging ipinagtatanggol siya na pagkatapos ng ganoong nakakapagod na biyahe, ang batang lalaki ay nararapat na magpahinga. Kapag ang ibang miyembro ng team ay pumunta sa mga business trip, binibigyan sila ng isang araw na pahinga at bumabalik sa trabaho sa susunod na araw. Palaging malinaw na si Tom ay pinalalaya mula sa kanyang mga profesional na responsibilidad at si Sarah ang nagbibigay nito sa kanya. Bakit gagawin ito ni Sarah? Bakit si Tom lamang ang nakakatanggap ng espesyal na paggamot? Gayun din, hindi kami nakakarinig ng anumang mga pag-unlad sa mga proyekto ni Tom. Iyon ay hindi kung paano ang mga bagay bago siya dumating sa lugar ng trabaho. Lahat ay napakabukas at magagamit sa lahat ng mga empleyado. Kung nagsinungaling si Sarah sa akin, dapat ko siyang tanungin kung bakit niya ito ginawa, tama ba? Kasama dito ang aking pinaghirapang pera. Kinailangan kong kanselahin ang mga klase ng swimming at aerobics ng aking mga anak dahil sa kakulangan ng pondo. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago na hindi patas para sa akin o sa aking anak. Ang iba ay maaaring hindi makita ito bilang isang malaking problema. Mayroon silang mga kasosyo sa bahay na ang mga sweldo ay maaaring balansehin ang mga pagputol. Hindi sila nagsabi ng kahit ano pero hindi ko kayang gawin ang parehong bagay. Gayun din, nagsinungaling sa akin si Sarah. Hiningi ko ang oras ni Sarah at tinanong siya muli. Sa pagkakataong ito, siya ay naging defensive at sinubukan niyang bawasan ang kahalagahan ng sitwasyon. Sinabi niyang ang mga biyahe ay mahalaga para sa negosyo at ako'y babayaran ng mas mataas sa susunod. Pero hindi ko ito binili. Mayroong hindi tama. Kung plano nilang bayaran ako, bakit hindi ito ipinaliwanag sa akin bago ipatupad ang pagbabago? Hindi ba dapat ako'y malaman ang pagbabago sa aking sweldo? Bakit lamang ilang sa amin ang naapektuhan? Bakit lamang si Tom ang pumunta sa mga biyaheng iyon? Tinanong ko siya ng pareho at siya'y nagalit. Sinabi niyang hindi ako dapat nakikialam sa mga desisyon ng mga superior. Iyon ay hindi kung paano gumagana ang sistema ng korporasyon at dapat akong maging aware nito. Matapos gumugol ng malaking bahagi ng aking buhay na nagtatrabaho ng mahusay, hindi ba dapat akong maging aware? Dahil sa aking profesional na karera, hindi ko nakita ang mga manager na nagpapadala ng isang empleyado lamang sa mga destinasyon ng bakasyon at tawagin itong isang pangangailangan. Nagkaroon kami ng party ng team noong weekend na iyon. Nagpasya kaming bumisita sa isang pubo malapit sa aming opisina. Habang kami ay nakaupo at nag-order ng aming mga inumin at pagkain, may isang tao na binanggit si Tom. Lahat ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang kakaibang mga biyahe. Ang ilan sa amin ay nagsabi rin kung paano namin iniisip na maaaring ang aming mga pagputol ng sweldo ay pinupondohan ang kanyang mga biyahe. Nagpasya kaming lahat na mag-imbestiga ng mas malalim. Inanyayahan namin ang isang bagong miyembro ng departamento ng HR na sumama sa amin. Nakakasama namin siya sa opisina, kaya naisip naming isama rin siya. Habang pinag-uusapan namin si Tom, siya ay tila napaka-hindi komportable. Habang papaalis na kami, tinanong ko siya kung mayroong nagpapahirap sa kanya. Sa una, tumanggi siya, pero ang pagkakasala ay napakakita sa kanyang mukha. Siniguro ko sa kanya na hindi ko ilalabas ang kanyang pangalan at hiningi ko sa kanya na tulungan ako. Sinabi ko rin sa kanya kung paano ako naging hindi patas sa aking anak dahil hindi ko kayang bayaran ang kanyang mga klase.
Pumayag siya nang binanggit ko ang aking anak. Ang sinabi niya sa akin ay sobrang nakakagulat na kinailangan kong huminto para maintindihan ito. Si Tom at Sarah ay nagde-date. Magkasama sila kahit bago pa sumali si Tom sa kumpanya. Mayroon kaming mahigpit na mga patakaran sa lugar ng trabaho. Ang magkasintahan ay hindi maaaring magtrabaho sa parehong team. Kung kayo ay kasal, ang isa sa inyo ay ililipat sa ibang team. Mas mahalaga, kung ang isa sa inyo ay nasa mataas na posisyon, ang isa ay hindi maaaring magtrabaho sa ilalim nila. Lihim itong itinago ni Sarah. Tinanong ko ang babae mula sa departamento ng HR kung sigurado siya dahil kasal si Sarah at hindi ko maisip na niloloko niya ang kanyang asawa. Mukha silang napakalapit. Tumawa ang babae at sinabi na ang katapatan ay para lamang sa palabas. Tingnan mo si Tom, napakagwapo at maganda ang katawan. Bakit hindi gugustuhin ng isang babae na makipagtalik sa kanya? Naging napakalungkot ako. Ang aking sweldo ay pinupondohan ang extramarital affair ni Sarah. Ang resulta ay hindi makapunta ang aking anak sa kanyang mga klase tulad ng dati. Kailangan ko siyang makita na malungkot sa bahay habang ang kanyang mga kaibigan ay pumupunta sa mga klase araw-araw. Isipin mo kung gaano ako galit. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtataksil at hindi etikal na pag-uugali. Ginagamit ni Sarah ang mga mapagkukunan ng kumpanya para matugunan ang kanyang personal na mga pagnanasa at si Tom ay may kasalanan din, alam niya kung ano ang nangyayari at ginagamit ang sitwasyon para mag-enjoy ng mga luxury trips sa gastos ng iba. Ako'y nadama ng natrap. Gusto kong ulat ito sa HR pero natatakot ako. Wala rin akong ebidensya. Ang babae mula sa HR ay hindi susuporta sa akin. Malinaw niyang sinabi na hindi siya sasali sa anumang ito. Baguhan siya at maaaring maapektuhan ang kanyang karera. Tama siya. Si Sarah ay may maraming kapangyarihan sa kumpanya. Si Tom ay nakakuha rin ng reputasyon para sa pagiging masungit. Hindi ko alam kung paano siya mag-react kung malaman niyang iniimbestigahan ko siya. Ako rin ay nag-aalala para sa aking trabaho. Paano kung magdesisyon si Sarah na turuan ako ng leksyon? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Mayroon akong anak na suportahan at hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Maaari akong pumunta sa opisina ng HR at ilagay ang aking mga duda sa mesa. Alam kong seseryosohin nila ito at imbestigahan, kahit na si Sarah ay may relasyon sa punong tagapagpaganap. Pero maririnig ni Sarah ito at ay target ako. Ano ang dapat kong gawin? Ano sa palagay nyo? Dapat ko bang kausapin ang HR manager tungkol sa mga ganitong gawain sa lugar ng trabaho o mananatili akong tahimik at hahayaan na lamang ito? Maaari rin akong maghanap ng ibang trabaho at tahimik na umalis sa kumpanya. Pero magiging mahirap para sa akin ang pagbabago. Ako rin ay nasanay na sa aking kapaligiran sa trabaho dito at ang pag-alis sa isang kumpanya na aking pinagsilbihan ng 5 taon ay hindi madali. Lumipas na ang 6 na buwan mula sa unang biyahe ni Tom. Nakagawa na siya ng 6. Hindi sa palagay ko natitigil ito agad. Walang takot si Sarah na matuklasan ito. Dapat kong hangaan ang kanyang tapang pero ang kanyang personal na interes ay laban sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Maaari ba kayong magbigay ng ilang mungkahi? Mayroon bang sino man sa inyo na nakaranas ng parehong o katulad na sitwasyon sa trabaho? Paano nyo ito hinarap? Update 1, salamat sa inyong mga mungkahi. Inisip ko ang mga ito. Naghintay ako ng 3 buwan pa upang makita kung si Sarah at Tom ay titigil, pero hindi nila ginawa. Sa puntong ito, lahat sa aking team ay galit at frustrado. Pati ang aking team lead ay nagsimula ng makakita ng mas mababang numero sa kanyang payslip. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa affair ni na Tom at Sarah. Ayokong mapahamak. Sila mismo ang nag-imbestiga at nalaman ang tungkol dito. Tinanong nila ako kung sasama ako sa kanila sa opisina ng HR. Ako'y nag-aalangan at sinabi kong kailangan ko ng oras upang mag-isip. Okay lang sa kanila na hayaan akong magdesisyon. Dapat ko silang pasalamatan para doon. Kung pinilit nila ako, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Ang aking anak na babae ay patuloy na humihiling sa akin na bilhan siya ng magagandang sapatos sa loob ng halos 2 buwan.
Palagi akong nag-iimbento ng mga dahilan at tumatanggi. Gabing iyon, bigla siyang umiyak at sinabing bakit hindi ko na siya dinadala sa magagandang kainan, kanselado ang kanyang mga klase, at hindi ko siya binibilhan ng sapatos. Inakusahan niya ako na hindi na siya mahal. Ako'y labis na nasaktan. Mahal ko ang aking anak. Hindi ko kayang hayaang isipin niya na hindi siya mahal ng kanyang ina. Iyon ang motibasyon na kailangan ko upang sabihin o sa aking team. Naalala niyo na sinabi ko sa inyo ang tungkol sa aking kasamahan na dating nag-aalaga ng kliyente sa Hawaii. Tinanggap niya ang buong kaguluhan ng lubusan. Siya nga ang nag-imbestiga ng mas malalim kaysa sa iba at nakatuklas ng napaka-istorbong mga bagay. May dahilan kung bakit ipinapadala ni Sarah si Tom sa mga lugar na ito. Gusto ni Sarah na mag-sex chat si Tom mula sa mga exotic locations. Naiinis siya kapag nagbi-video chat sila sa ganitong paraan. Sa loob ng mga buwang ito, maraming beses na ako'y nadama na walang kapangyarihan at balisa sa tuwing nakikita ko si Tom. Nadarama ko ang halo ng galit at takot. Babalik siya mula sa kanyang mga biyahe na patuloy na nagkukwento tungkol sa kamanghamanghang mga lugar na binisita niya at si Sarah ay umaakto na parang walang mali, pinupuri si Tom sa kanyang masipag na trabaho. Kapag sinusubukan mong gawin ang tama, tinutulungan ka ng universo. Sa palagay ko iyon ang nangyari sa amin. Naghahanap kami ng matibay na ebidensya upang i-report si Sarah. Ito'y napakahalaga. Lahat kami alam na tatanggalin lang siya na may babala at marahil patatalsikin si Tom, pero mananatili siya dito. At ang mas masama pa, itatarget niya kami lahat at gagawin ang aming profesional na kapaligiran na napaka-istorbo. Nakakuha ko ng ebidensya isang araw. Narinig ko ang pag-uusap ni Tom at isa pang kasamahan. Ipinagyayabang ni Tom ang kanyang huling biyahe sa Dubai. Binanggit niya kung gaano kadali ang pagkuha ng pag-apruba ni Sarah para sa biyahe. Sinabi niyang napaka-desperada ni Sarah at kaya niyang gawin ang gusto niya. Noon ko napagtanto kung gaano kamanipulador si Tom. Ginagamit niya ang atraksyon ni Sarah sa kanya at ginagamit ito sa kanyang kalamangan. At si Sarah ay hindi isang sanggol na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Hinahayaan niya ito dahil may nakukuha siya kapalit. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kinuha ko ang aking telepono at naitala ang pag-uusap. Siniguro kong ito'y video at hindi audio dahil maaaring sabihin ni Tom at Sarah na tinangkang gayahin ang boses ni Tom. Ayokong kumuha ng mas maraming pagkakataon. Ang aking mga kasamahan at ako ay nagtipon sa bahay ng aming team lead at tinalakay kung paano magpatuloy. Nakarating kami sa konklusyon na oras na upang ilantad ang kanilang affair sa departamento ng HR. Nangyari ang pulong na iyon, 2 araw na ang nakalilipas at plano naming pumunta sa aming HR manager bukas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon, pero inaasahan ko ang pinakamahusay. Sana hindi ito bumalik sa akin. Update 2, kumusta? Bumalik ako upang ibigay ang isang update tungkol sa nangyari sa HR manager. Dinala namin lahat ang record ng aming mga pay stubs, mga email mula kay Sarah, at ang iba pang ebidensya na naitala ko. Nakaschedule kami ng pulong sa HR at ipinakita ang lahat ng ebidensya. Siya'y nagulat at siniguro sa amin na iimbestigahan nila ito. Ako'y medyo nabunutan ng tinik sa umaga, pero sa kaginhawaan ng aking silid ngayon, ako'y balisa kung ano ang susunod na mangyayari. Tatawagin ba nila sina Sarah at Tom at kakausapin sila tungkol dito? Tatawagin ba nila kami lahat at tatalakayin ang mga bagay sa harap nila? Ako'y sobrang takot, pero walang saysay ang mag-alala habang nakahiga sa aking kama. Dapat akong maghintay at makita kung ano ang mangyayari. Update 3, lumipas na ang 2 linggo mula nang inihain namin ang aming mga reklamo sa HR manager. Nakatanggap kami ng tawag ngayon. Gustong makipag-usap ng HR manager sa aming lahat. Habang papunta kami sa kanyang opisina, nasalubong namin si Sarah at tila siya'y umiiyak. Tiningnan niya kami ng masama at umalis na walang sinabi. Nagkatinginan lang kami at tahimik na naglakad papunta sa opisina ng HR manager. Sinabi ng HR manager sa amin na nagsagawa sila ng kanilang investigasyon at natuklasan na totoo ang aking mga paratang. Sina Sarah at Tom ay suspendido habang naghihintay ng karagdagang aksyon.
Ang nakakagulat na bahagi ay itinuro ni Tom si Sarah. Natakot siya nang husto na lahat ay sisihin siya, kaya sinabi niyang si Sarah ang nagmanipula sa kanya upang gawin ito at kung hindi siya pumayag, siya ay nagbanta na sisirain ang kanyang profesional na karera. Sinabi niyang ginamit ni Sarah ang kanyang malawak na profesional na network bilang leverage at sinabing hindi niya hahayaang ibang kumpanya ang kumuha sa kanya. Iyon ay isang kumpletong kalokohan. Siya ay pantay nakasangkot sa buong bagay na ito. Dahil lang nasa ilalim siya ng scrutiny, itinulak niya si Sarah sa ilalim ng boss. Kung lumabas ang balita tungkol sa iskandalong ito, walang kumpanya ang kukuha sa kanya kahit paano. Pero kami ay isang mid-sized na kumpanya. Wala kaming oras o lakas upang magtuon sa pagpapasama ng karera ng iba. Mahirap pero kung aalis si Tom, eventually makakahanap siya ng trabaho. Hindi ko masasabi ang parehong bagay tungkol kay Sarah. Ang HR ay nangakong aayusin ang aking sweldo at babayaran ako ng buo para sa mga buwang ako'y nabawasan ng sweldo. Nagpasalamat din siya sa amin sa pagdala ng problema sa kanilang atensyon. Ako'y natakot para sa wala. Mahirap ang mga buwan na ito at ako'y nagpoproseso pa rin ng lahat. Sa wakas, mabibili ko na ang mga sapatos para sa aking anak at maibabalik siya sa kanyang mga klase. Update 4. Akala ko matatapos ang mga bagay kapag natanggap ni na Tom at Sarah ang nararapat sa kanila, pero ilang araw lang bago naapektuhan ang atmosphere sa opisina. Matapos suspendihin ng HR sina Sarah at Tom, maraming tsismis sa opisina. Ang mga tao ay may maraming sasabihin tungkol sa nangyari. Ang ilang tao ay inisip na ito'y isang payroll mistake lamang habang ang iba'y naghinala ng mas seryoso. Pinanatili kong mababa ang aking ulo at sinubukang umiwas sa mga tsismis. Ang mga tao ay nasa gilid, nagtataka kung sila'y susunod. Mababa ang moral at bumaba ang produktibidad. Naramdaman kong may kasalanan ako sa pagdulot ng ganitong pagkagambala, kahit alam kong hindi ito aking kasalanan. Ginawa ko ang tama, pero hindi nito ginawang mas madali ang sitwasyon. Sina Sarah at Tom ay suspendido ng mas matagal, dahil hindi sila nakikipagtulungan sa team at palaging sinisisi ang isa't isa nang hindi tinatanggap na sila'y nagkamali. Ang opisina'y tila kakaiba nang wala sila. Si Sarah ay malaking bahagi ng aming team at ang kanyang kawalan ay kapansin-pansin. Ang kawalan ni Tom ay hindi gaanong nakakaapekto, malinaw naman dahil bihira siyang naroon, pero ang ilang tao ay pinag-uusapan pa rin siya. Maraming kasamahan ko ang nagpakita ng pagkabahala para kay Sarah. Sinasabing palagi siyang naging mabuting manager. Kailangan kong sumang-ayon doon. Siya ay tunay na napakabuti. Ang iba ay galit at nadama ang pagtataksil sa kanyang mga aksyon. Ako'y isa sa kanila, pero ang palabas ay dapat magpatuloy. Hindi kami maaaring mag-concentrate kay Sarah at hayaan ang aming work efficiency na bumaba. Kami ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ako'y nakakaramdam pa rin ng kakaiba, pero sa palagay ko, makakayanan ko ito sa paglipas ng panahon. Salamat sa lahat ng inyong mga mungkahi at mga salita ng suporta. Nakatulong kayo sa akin upang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama. Maraming salamat.